What's up mga Master, Mark Music here. May tanong yung ating kamaster ito. Yan yung sabi niya. Yan, ang sabi niya dyan is, importante or dapat ba talagang alamin ang mga nota ng mga fretboard? Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Kailangan talaga yan mga master natin na malaman. Kung gusto nating mag-level up sa pagigitara, hindi ko naman sinasabing huhusay ka kasi iba-iba naman tayo ng approach sa music. At least alam natin yung mga nota para pag mag-aral tayo ng scale, hindi tayo mahirapan, hindi na tayo mangangapa. Kumbaga, nandyan na, nasa ano na natin yan, nasa isip na natin ang mga pagkakasunod-sunod ng mga nota sa fretboard. Ang pagkakasunod-sunod ng mga nota, napakadali lang. Pag tignan natin yung gitara, yan, natatakot agad tayo. Parang pakiramdam natin sobrang dami ng nota. Memorize ko ba yan lahat? No, hindi ko ma-memorize yan. Hindi mo ma-memorize yan mga master pag titignan mo yan as maraming nota. Kung kaya nating i-memorize yung alphabet na 26 letter from A to Z na memorize natin, mas madaling i-memorize yung musical alphabet. Ang musical alphabet kasama yung ating flat sharp is 12 lang yan. Yung tip mga master ko sa inyo mga master, bago kayo mag-aral dito sa fretboard o mag-memorize ng nota, mag-memorize muna kayo ng walang gitara. Ito, tama yun na rin yung master, kahit walang gitara. I-memorize mo siya mga master sa isip mo. Na ang mga nota is parang alphabet din yan. Hindi sila pwedeng randomize or hindi sila pwedeng, halimbawa sa ating alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hindi pwede na B, after ng B is Q. Di ba? Hindi pwede yun. After ng C is H. Hindi naman pwede yun. Same sa gitara mga master. Ang gitara ganun din. Ito mga master yung pinaka-tip ko sa inyo mga master. Kahit saan kayo, sa trabaho kayo, nag-aaral kayo, may ginagawa kayo. Kahit wala kayong hawak na gitara, kayang-kayang i-memorize yung fretboard. Sa simpleng pamamaraan. Lagi nyo siyang tatandaan mga master. Mag-recite lang kayo sa isip nyo or mas maganda ibigkas. Kasi pag ibibigkas mo yan, nakakatulong din yung sound na galing sa ating bunganga mga master is parang nagkakaroon siya ng boost. Papasok, naririnig natin yung mga pangalan. Unlike lang dun sa ini-memorize lang natin na hindi tayo bibigkas. Kailangan talaga nating bigkasin yung mga nota na yan para ma-recall natin lagi pag naririnig natin. Ganito yun mga master, mag-memorize mga master. I-memorize mo lang, magre-reset ka lang. Kahit hindi ka pa naghawak ng gitara. Ito, master, hindi ka pa humahawak ng gitara. Yan. Kasi baka inisip natin, ang practice lang natin is tuwing hawak ng gitara. No. Kahit wala kang hawak na gitara, kayang-kaya mong i-memorize yung fretboard. Pag narinig mo na to, ang sasabihin ko na mga technique paano makuha ng madali ang mga nota sa fretboard. Ipasok mo yan sa isip mo na yung mga nota na pagkakasunod-sunod merong mga walang sharp at walang flat. Example natin sa ating E, wala tayong E sharp. Pero master, pag notation meron na yung E sharp mga master. Pero ito, nag-i-start pa tayo. Siyempre, nag-i-start tayo. So, hindi pa natin itackle yan kung ano yung yan sa mga notation, mga malalalim na naturis. Ang itakil lang natin dito, yung physically na nakikita natin yung mga chords dito sa ating fretboard. So, ito yun mga master. Unang-una, memorize natin. Lagi natin tandaan yan na walang sharp, walang flat. Dito sa ating gitara, E, wala siyang E sharp kasi susunod sa kanya is F. Tapos wala ding F flat kasi ang atras sa kanya is E. Same sa B at C. Yan. So, ganito lang yung mga master. Bago ka matulog, mag-recite ka. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G,
G sharp, din A. Bumalik ka na sa A, di ba? 12 lang. Kanina mga master is sharp yung ginamit natin kasi pa-abante tayo sa fretboard. Yan. Sharp. So, ngayon gamitin natin yung patras naman tayo. So, flat. Para, siyempre, may familiar din natin yung saan yung mga flat, tsaka saan yung sharp. Pag dito na natin i-apply sa ating gitara, so ganito. A flat, G flat, F, E flat, D flat, C, B flat, then A. Yan, bumalik lang. Ganon. Lagi mo siyang i-memorize, magre-recite ka, 5 minutes, marami ka nang ma-recite. Then sunod, pag hindi ka na nalilito, A to A, di ka na nalilito, yan, abante pa atras. So mag-iisip ka na naman kung anong nota na naman yung mag-start ka. Example, D. Oh, so isipin mo naman yun. D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D. Yan, ganun lang. Ganun na ganun yung gagawin mo mga master every time na yan, bago ka matulog or pagkagising mo umaga, ganun na ganun. Para pag maghawak ka na ng gitara, ito na. Take note mga master. Para pag maghawak ka na ng gitara, mag-memorize ka naman ng mga nota. Madali na lang. Yes, madali na lang. Kasi 'di ba, siyempre nagre-reset ka nang mag-start. Badadaanan mo yan, start sa B. Start sa F. Yan, bakit i-randomize mo? Kasi kagaya nito, first fret natin nag-start sa F. So understandable na ang sunod niyan is F sharp. F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp, E. Yan. Then bumalik ka na sa F. Yan. Then F sharp, G, yan, so on so forth. Ganun lang yan mga master, bumabalik. So dito tayo sa fifth string natin mga master ito. So ito, yung first fret natin is A sharp or B flat. So madali na lang. Ito, A sharp, B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A. Yan. Napakadali na lang. Tapos kanina yung paatras tayo. Yan, paatras tayo. So dito tayo sa ating 12th fret, D string yan. So makukuha na natin to kasi ito, yung ano yung open natin na string, same lang yan siya dito kasi octave yan sila. So dito tayo mag-start ng paatras. So D flat, C, B flat, A flat, G flat, F, E flat, D. Madali lang, hindi ka na malilito na paglagay ng daliri mo dito, yan, understood na D sharp or E flat. Kaya i-memorize natin sabay yung sharp at saka flat. Kasi yun yung benefits niya na makukuha natin. At hindi rin yan mahirap mga master kasi meron na tayong mga reference notes. Ang tinutukoy ko na reference notes, ito yung mga open string yan. Example, dito tayo sa ating high E. So understood na yung first fret niya is F. F sharp, G sharp, so on so forth. Yung ating mga memorize araw-araw na mga nota. Yung ating musical alphabet. Yan. Sana nagkaroon kayo ng ideya na itong mga master kasi napaka-importante yung pag-memorize ng fretboard para hindi ka malito pag-aralin mo na yung major scale. So, yun lang mga master. Sana nagkaroon ito ng ideya sa inyo mga master yung video na itong mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.